tayo po'y pinalad na muling makakausap ang isa sa mga House Deputy Speaker at kinatawa ng 1st District ng Iloilo. Tauhan po ni Congresswoman Janet Garin. Kong Garin, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIZ Alu Channel 23. Kong. Good morning po, Kong. Good morning, John. Good morning. Right, kasama rin po natin si Drew Nasino, Madam Congressman. Good morning po, Kong. Ay, magandang umaga rin po. Right. Ay Monday morning, inabala ka namin dahil mukhang doble kayod ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagsisimula or pagbabalik sesyon ng Kamara at Senado. Alin po sa mga tinaguriang priority bills sa Kong Garin ang talagang bibigyan ng pagtutok ng Kamara simula ngayong araw na ito, Kong? Well, unang-una yung mga reform bills, no? Andyan yung latest version ng anti-dynasty bill na kung saan binibigyan, no, ng restriction up to the fourth level of consanguinity yung mga elected officials dito sa yung anim na clusters, no, yung national, yung executive presidente, vice president at senado, congress at party list, yung within the province, within the city, within the municipality, and within the barangay, no. Sa pagkakaintindi ko, yan ay priority at nakakakita naman tayo na dumarami yung support sa Kongreso. Andyan din yung amendments sa Clean Air Act dahil nga maganda naman sana ang layunin ng batas na ito, pero dahil napakamahal ng mga pagkolekta, pagtapon ng basura, ang tendency at hindi pwede yung pagsunog ng basura, ang tendency nagkalat ito kung saan-saan at almost always natatapon ito sa mga ilog-ilog. Kaya kailangan i-allow yung incineration kasi marami na naman yung proseso dahil naging in fact yung Clean Air Act minsan nagiging highly restrictive pa, no, sa ating ibang mga negosyante at din sa mga tao, no, ang mahal-mahal magtapon ng mas mahal pa magtapon ng basura kaysa bumili ng pagkain. So, yan din ang isang katalakayan ng Kongreso. Wala na po bang matinding kumukontra dyan sa incinerator issue na yan, Congressman Garin? Dahil we understand, matagal lang naka-propose yan pero mukhang nahaharang. Yung mga environmental group. Ang problema nga, maganda sana ang layunin ng Clean Air Act, no? Pero kung titingnan mo naman, ang epekto niya hindi practical. Kasi maski na lang medical waste, no, sa mga hospital. Mga hospital ng iba't ibang mga probinsya, kailangan pa nilang i-ship papuntang Laguna yung basura nila. So, unang-una, napakamahal noon, no? And example, yung COVID, nagkaroon tayo ng pagbabakuna. Yung mga syringes, yung mga gloves, yung mga mask, kung dati-rati inaalaw mong sunugin, no, sa mga hinuhukay na areas ng ating health centers and hospitals. Dahil pinagbawal ito, mas lalo nagkalat kasi ngayon tinatapon minsan sa kung saan-saan. Tapos ang masama pa dyan, syempre may mga aso tayo, may stray dogs, stray animals, nagagalaw yon at nagiging carrier sila, nalilipat yung mga sakit na yun. So mas naging unhealthy at magulo at nakita naman natin, no, na isang epekto, isang cause ng grabeng mga baha ay sobrang basura. Isa pa pong controversial with your indulgence, Kong Garin, yung pong party list representative. Tsaka anti-political dynasty. Nabanggit niya na yun yung party list representative po. Party list reform yung Party act. List Reform Act. Apo. Kinakailangan talaga siya. No? Kasi with due courtesy dun sa iba kong mga kasamahan, yung iba kasing iba ang composition ng party list coalition noong unang mga kongreso, no? Lalo na nakaspread yung representation. Later on kasi, nagsimula kasi yan yung ginawang coalition, no? Parang naging isang grupo na, malaking grupo, na kapag may mga decision sa kongreso, they will bargain, no? May mga bagay na minsan nahahawakan na nila yung leader ng Kongreso. Naho-hostage, ika nga. Sometimes even the administration. So, kung nakita mo, ilang pasunod-sunod na ang nagiging chairman ng Committee on Appropriation is from the party list. Tapos, marami rin mga pertinent at very important committees na nahahawakan ng mga party list members. So,
kailangan talaga itong baguhin kasi tila even with the issue on flood control at sa DPWH and everything, parang meron tayong mga nakikita before na sila yung mga sabihin na natin nag-aahente ng mga project. Later on, na-institutionalize kasi napasok sa sistema at nagkaroon ng network from the executive, hindi natin alam kasi naririnig natin sa mga DBM, medyo nagkakaroon ng mga contact din sa baba. And then, andyan nga araw-araw sa Kongreso. Ito yung mga bagay-bagay na napasama tuloy, no, yung party list representation. So Will, kumbaga pabor po kayo, Conggarin, na talagang ang tawag doon, yung kumbaga limitahan ang party list representation sa Kamara? I-total overhaul na ho ba natin yan, Kong? Ganun ho ba ang lalabas? Napaka-importante kasi na talagang yung mga party list representative ay may sektor na nire-represent. At ang napaka-broad kasi, no, yung dati-rati kasi para medyo mahirap kumuha ng seat, yung 2% votes. At nung ito ay na-lift, naging opening, no, yung party list system for some na ang pagpasok nila ay hindi legislatura ang hangad, kundi yung pagpalawak ng negosyo. Fallback no? Fallback yun po. ang nagiging takbuhan Tsaka nila. training ground ng mga Training ground. bagitong Oo, mambabatas. Tsaka yung mga negosyanteng, Yan. di ba, nalalaos. Oo, Di ba? pati Anyway. kung sino-sino na lang ang pwede. Pero kung bukod ho doon sa, tama ho, no? 36 remaining priority bills ang kailangan pa ho ninyong tutukan. Pero meron pong nag-submit po, meron pong magpa-file na naman ng impeachment. Kung hindi ho ba ito makahadlang po sa inyo pong layunin na tapusin ito pong mga pagtalakay na o yung pagpasa dito sa mga priority measures? Eh hindi naman, no? Kasi pwede naman kasing sabay-sabay yan eh. Kaya napaka-importante na kung meron mang tatalakayin na impeachment, eh talagang may basihan. No, napaka-importante no kasi it will sayang kasi yung oras ng Kongreso kung pag-uusapan natin yung impeachment pagkatapos wala naman parang ito ngayon no, na maganda naman no na may mga investigasyon pero hindi kasi pwedeng huminto na doon no. A few rotten eggs should not ruin the institution. Kaya nga ang dami natin panukalang batas na dapat habulin. Ito na lang yung Universal Healthcare Law. Napaka-importante niyan kasi nagkaroon nga ng batas pero may killer provision naman. Kaya ngayon, how can you attain universal health care na rini-restrict natin yung mga gamot at bagong devices? Basically, nalagay kasi doon sa batas wala kang pwedeng gamiting bakuna, gamot, or medical device na hindi mo na ginagamit ng buong mundo for 5 to 10 years. Meaning, gagamitin natin, papunta na sa obsolescence. Kawawa yung mga tao, lalo na nangangailangan ng cancer drugs, no? Kasi mabilis ang evolution ng mga yon. Yan yung isa. Na pangalawa, itong ang flooding, malaki ang parte doon ng mga basura. At meron pa tayong isang batas, no? Kasi ang hirap na nagiging fashion show yung Kongreso. Minsan mamroblema ka na ko, ano naman itong susuotin ko. Kung tutusin mo, wala naman talagang partisipasyon yun doon sa pagtatrabaho mo. So, yung panukalang batas na dapat medyo simple and yung suot ng ating mga mambabatas ay sang-ayon. No, sang-ayon doon sa paano makaka-relate sa tao. Meron din isang panukalang batas dyan na alam ko isusulong ni Congressman Abet Garcia, yung meritocracy bill. Ito ay kasi nga, kung titingnan mo, siyempre palakasan, talaga mauubos yung oras mo pag follow up para magkaroon ng mga project at improvements sa iyong distrito. Dapat maulit yan at gawin nating by merit, no? Kung performer, let's say malinis or maganda yung iyong health, may yardsticks na ilalagay, yun ang magiging basehan ng pag-allocate ng government funds. No? Dapat ganun. Kung balikan lang namin yung issue po ng anti-political dynasty bill dahil marami po nagsasabi na parang isang malaking batong ipupukpok sa sarili niyong ulo yung panukalang batas na yan. Nabigyan na po ba ng tamang termino
yung pagiging yung political dynasty para Oo ika nga'y maging once and for all, malinaw yung tututukan nyo? Well, that will be discussed, no? Magre-resume naman yung Kongreso ngayon. That will be discussed during the deliberation on the proposed measure. No, ang malinaw kasi doon, nakikita natin yung political will. No? Hindi man siya perpekto, pero malaki ang idudulot nun na pagbabago. Especially dun sa claim ng iba na nagagamit ng yung influence ng mga incumbent para magkaroon ng malawak, no, to widen their control, political control over many geographical areas in our country. So talagang maiibsan yon. Di kaya maubos ang oras nyo, Kong? Diyan Oo. pa lang sa debatehan na yan at paliwagan na yan sa anti-political dynasty bill pa lang. Kaya maganda na nakabantay ang tao. Kasi bilang mga boses ng mga tao, dapat ang pinaparating namin kung ano yung sentimiento at nararamdaman ng karamihan. At alam natin ang sentiments ng publiko dito. Sa pananaw ko, hindi siya magiging mahirap sa Kongreso. I am not sure kung acceptable sa Senado. Kong, mukhang ang banggit mukhang dyan mas mahihirapan dahil marami kayo dyan. Oo Ang nga, dami Kong. rin magkakapay-apelyido dyan. At paano na mababantayan, Mababantayan ng taong bayan? Taong bayan po yung ganyan pong napakahalagang panukalang batas? Well, unang-una, public naman ang discussion, no? And syempre makikita ang mga tao pwede nilang tanungin ang stand ng kanilang kongresista. At kung medyo umaayaw, pwedeng kumbinsihin bakit nararapat at napapanahon na ipasa ito. Alright. So, So marami pang dapat talagang busisiin, Congresswoman Garin, dyan po sa issue na yun. Lalo't alam naman natin, si Pangulong Bongbong Marcos, di ba, galing din sa di ba? Political Political clan, clans. di ba? So, ma'am, bukod pa ho doon, ano pa ho yung mga panukalang batas, ma'am, yung malapit na po na maipasa ng Kongreso, yung abot kamay na po natin na batas? Well, yung amendment, no, to the Universal Healthcare Law, Yan, para importante. nga matanggal yung killer provision. Medyo malapit-lapit na yun. I believe there will be another hearing soon. No? alright. So baka may karagdagan pa po kayong mga mensahe, Congresswoman Garin, lalo na't nag-aantabay ang ating mga kababayan sa update po mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Go ahead po, ma'am. Merong isang panukalang batas. No? Ayoko lang munang pangunahan kasi sa pagkakaintindi ko, magkakaroon ng announcement or filing this Wednesday. So, ito ay related dun nga sa sinasabing conflict of interest. So, it will be good to discuss this and alam ko gusto ito ng taong bayan. So, on Wednesday, intayin na lang natin ito yung panukalang batas, no, that will really put pressure sa ating mga elected officials na may conflict of interest. May clue ba? Kongresista rin po ba? Kong. Ang matatamaan? Opo. Yes. Okay. Ayun, okay. At malinaw. double L ba ang initial niya? Hindi ba ganun? Hindi naman. Ay, Ito, hindi. In general. Well, technically, para siyang Will it be a it's, smoking gun? Hindi, kasi well, yung sa prangkisa, iba naman yun kasi talagang may regular review yung mga ganon. No? I believe hindi lang, siguro ang isang bagay lang talaga na medyo dapat malinawan is the fact na kapag may kontrata ka sa gobyerno, parang kontrata sa palay. So ang alam mo 100 milyon ang kakain at projected kung gaano karami ang kanin na kakainin nila. So ikaw ay magtatanim sa lupa ng gobyerno. Pero yung pala ang ending niya hindi ka nagtanim. So paano naman yung kakaining palay o bigas ng mga tao? So mapipilitan kang mag-import ng masyadong mahal kesa magutom yung mga tao. So yan yung isang
similar situation sa power production, no? Opo. Pero itong sinasabi kong sa Wednesday, which is actually being spearheaded, I believe, by the National Unity Party, ito yung technically anti-contractor bill. Oh, pati pala yun. Alright. So good luck, Congresswoman namin yan, Garin. ako, ha? Abangan po namin, ha? Maraming salamat. Apo, Magandang good luck. umaga. Apo. Salamat po, Kong. And from time to time, balahin ka namin, Congresswoman, ha, para sa update po dyan sa Sure. mababang kapulungan. Thank you so much po. Good morning. Good Ingat luck. po, Kong. Salamat Good po. morning. Salamat. Alright. Kung mga kabalitan, kabalitaktakan, si First District, Iloilo First District Representative at House Deputy Speaker Janet Garin.